Naalala ko yung paring makulit eh. Okay, so good morning po sa inyo mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin, itong PRRD Act ni Senator Amy Marcos. Yan, sabi ko nga dyan, PRRD bill ni Amy, pumasa kaya sa Kongreso at PBBM? Alam niyo naman, ang panukalang batas, di ba, pagka napagkasunduan na sa BICAM ng dalawang kapulungan, then yung final version nito, yung enrolled bill, yun na po yung darating doon sa ating Pangulo. Tapos, yan na yung yan na yung either i-veto niya or aprubahan niya o upuan niya. Hanggang sa lumipas ng 30 days, magina itong ganap na batas pag hindi niya pinansin. Diba? So, there are two ways para maging batas ang isang panukala. Una, pirmahan ng Pangulo. Pangalawa, ay upuan niya hanggang lagpas 30 days. Then, time-lapse ang tawag doon, automatic magiging batas ito. Ngayon, ito hong si Senator Amy Marcos ay nagsampa ng PRRD Act na ang layunin ay, sabi rito, panukalang batas na magbabawal sa pag-aresto para sa layunin ng pagsuko sa isang dayuhang jurisdiksyon or foreign jurisdiction ng kahit sinong tao na nasa Pilipinas kung walang warrant galing sa lokal na hukuman. So, ang nais po ni Senator Amy Marcos, na kapatid ni PBBM, kung merong warrant of arrest, let's say etong galing ng ICC, so kinakailangan po i-apply ito, base sa panukala niya, i-apply ito sa local court na mag-issue ang local court ng warrant of arrest. Ang tanong ito, ano ang magiging basis nitong local court? 'Di ba? Para mag-issue ng warrant of arrest dahil hindi po tayo member ng ICC. So 'di ba parang nilagay ni Amy rito sa parang yung pinilipit yung liig at kamay nitong mga korte natin, mga local courts. Definitely Korte Suprema din naman mag-i-issue yan ng warrant of arrest eh. 'Di ba? At saka meron po itong binabangga na isang batas, yung International Humanitarian Law. Yun ang isang batas na na binabangga nito. Ang tanong, dun sa nagsasabi na illegal kidnapping yung ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, alam niyo po ba na itong panukalang batas na to ni Amy, ito mismo ang patunay na hindi po illegal yung nangyari. Sapagkat hindi po siya magpapanukala nito kung meron tayong existing law na nagsasabing kailangan mayroong galing sa local court natin na warrant of arrest. Okay? Na ni-request ng foreign entity katulad ng ICC. Okay? So doon sa sumasampalataya sa ginawang ito ni Senator Amy Marcos, baka po pwede paki-recalibrate ng inyong mga common sense. Sabi ni Sir Carlos, kung pertaining to Duterte, gawin na lang niyang bill of attainder para diretso. Hindi, ayaw nga niya yun eh. Diba? Kasi ang talagang maliwanag lang naman dito, wala namang iba kasing way para merong ibang taong arestuhin eh, ng foreign entity. Di ba? Kasi ang International Court of Justice, bansa naman ang nililitis nito. Ito ng mga ICC, tao naman ang nililitis nito. O leader ng bansa. Nakagawa ng paglabag doon sa mga batas na kung saan ay covered ng Rome Statute. Loko-loko yung mga DDS na tuwan-tuwa rito sa ginawang to ni Amy. Ito patunay lang ito eh. Na sinasabi ni Amy Marcos na kailangan nating gumawa ng ganitong batas nang sa ganon hindi maaresto at makatakas pa at magkaroon pa ng buy time etong sina Sara Duterte, Bongo, Bato de la Rosa, yung Batogo, at saka yung iba pang mga sangkot na mga pulis. Na po pwedeng, 'di ba? Sila yung mga maging mga
magamit pa ng prosecution bilang witnesses kung meron bang direktang utos sa inyo ang presidente ng Pilipinas. Eh pag yung mga yan nag-attest sa ICC na utusan lang kami, eh tarantado yung matandang yan eh. Pag hindi ka sumunod dyan, meron dong taga-ombudsman si Karandang. Oh, kinalaban siya. Anong nangyari? Sinuspinde nila kung anong inventong kaso para masuspinde. And then later on, tinerminate sa trabaho kahit na sinabi ng Korte Suprema namin na walang jurisdiction, walang kapangyarihan sa ombudsman ang Pangulo ng Pilipinas pero nagagawa niya ang gusto niya. Kaya kami, sunod-sunuran lang kami. Naku, pagka gumanon po yung mga pulis na yon, at palagay ko merong pipiyok dyan, ilalaglag si Digong. Nako, tapos ang buto-buto, ang bilis ng tapos ng kaso. 'Di ba? So lahat po ng mga yan, mga kababayan, sa aking pagtingin, lahat po ng yan ay pini-prevent ni Senator Amy Marcos. Promise niya po kaya yan eh. Hindi ba, Manoy? Oh. 'Di ba? Promise niya yan eh. Oh, shoutout sa mga taga-Vira Catanduanes. At diyan po sa Manila, Barangay 202 yata yun, kay Kagawad Boy. Na nakanamit ko doon sa may harap ng ginigiba na barangay hall sa Bangketa. Diyan sa Maynila, District 3. Okay, now going back. Dapat po, ito hindi pa kasi nakikita natin kung ano yung nilalaman ng panukalang batas eh. Yan lang yung nilabas nila Amy. Hindi ko rin makita pa doon kung doon sa Senate website, wala pa eh. Baka siguro mamaya o bukas. Ito po, meron tayo, ito kasi yung basihan ng batas na bakit na-aresto si Duterte. At bakit po siya rin na-surrender sa ICC at ginastusan pa ng Pilipinas. Diba? Ito pong International Humanitarian Law. Ang tinatawag natin yung RA number 9851, December 11, 2009. Ito sinasabi ng iba na ito po ay yung pagdala sa kanya sa ICC ay kidnapping ng nakasama ang abogado. 'Di ba? Kasama yung nurse. Tapos nakakapag-live stream, alam yung whereabouts. Hayop na kidnapping ito. Ito pinaka-modern na kidnapping. Napakita, guys. Kumain na po ako. Ito po yung ulam namin, no? Sabi ng isa, wala nga po siyang sanelas. Oo, kasi nakasapatos. Now, going back, sabi rito sa Chapter 7, Jurisdiction. Ang panukala po ni Amy ay, sabi niya, dito sa kanyang panukala, pagbabawal daw dapat sa pag-aresto, no? Na kung ang pag-arestong yun, ang layunin ay para isurrender yung tao sa foreign entity like example, ang ICC. Perfect example yung nangyari kay Duterte. Kinakailangan daw meron itong warrant na magagamit galing sa local court. Tapos, pagka mayroon pong warrant, pag may warrant po, bawal pa rin daw po na isurrender. Ang inang buhay ito. I mean, nagagago ka ba? Dito okay na sana kahit paano di ba? Okay, kumbaga sabi ganito. Meron kayong warrant of arrest. Meron kami from the ICC. We do have a valid warrant of arrest. Okay, under our law, you have to secure another search warrant coming from our local court. Okay, fine. We will secure that on the basis of this warrant of arrest from the ICC. Diba? So nakakuha na po. Imagine niyo yung scenario nakakuha na po ng warrant of arrest. Ito na. Okay, Mr. Bato de la Rosa, Bongo, and Sara Duterte, you're under arrest. Ganun na ngayon. Sabihin ng mga pulis natin, yung PNP lang naman yung Interpol eh. 'Di ba? You have the right you are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. You have the right to hire a lawyer of your own choice. Ganon. Diba?
If you cannot provide one, the government will provide you. Do you understand? Yeah. Eto na. Bit-bit na ngayon ng Interpol. Sa mga Pilipinong Interpol. No. Kaso, nakakuha na sila ng warrant of arrest, ha? Ang pag-aresto ng mga Pilipino sa bisa ng warrant of arrest. Kaninong warrant yan? Galing po sa local court natin. Ano ang pangalan ng judge? Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Anong branch? Branch 1, 2, 3. Diba? Parang na 1, 2, 3 lang, ano? Ngayon, biglang ibabalandra to. Pinagbabawal din ang kanilang pagsuko sa jurisdiksyong hindi kinikilala ng bansa. O, di mukhang tanga si ICC. Diba? Si Interpol, nakapag-aresto. Si Interpol, hindi naman nagkakaso. So, iti-turn over ni Interpol itong sinasara at si Batogo sa ICC. Bawal ngayon ipasa kay ICC. Anong gagawin ni Interpol doon? Hindi naman po niya pwedeng talian yung mga yon at di ba? So deadlock. Talino ni Amy, ano? Grabe, ang lupit ng isip. Di ba? Gago lang talagang susunod dito. Gago ko kapag inaprobahan to. So sino mag-aaproba dito? Sa Kongreso, sa Senado? Nako, kung sino pong mag-aproba nito, sinasabi ko sa inyo, gago. Pinasecure mo ng local court. Di ba? Tapos nang nakakuha na ng local court, sasabihin nyo, hindi nyo pwedeng kunin yan. Bawal, merong batas si Amy, yung PRRD law. Ay, oh my God. So maliwanag na maliwanag talagang pagprotektang ginagawa niya. Yun naman yung pangako niya kina Sara 'Di ba? Nahaharangin niya. Hindi lang nga po yung impeachment 'Di ba? Gandang kaibigan ni Amy, ano? Well protected ka. Regardless na masira mismo ang pamahalaan, masira yung pamilya, basta masiguro ang boto. Ito nga po yung batas ng IHL. Ang nakalagay kasi dito, diyan sa Chapter 7, Jurisdiction, Section 17, yan. So sino yung mga po pwedeng subject dito? Ang akusado raw po dapat ay Pilipino or dayuhan, no, na naririto sa Pilipinas na gumawa po ng krimen, no, laban sa mamamayan Pilipino. Ngayon, eto pa, sabi rito in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. Okay. So sabi, pwede namang itong otoridad ng bansa natin, pwede naman daw po nilang hindi tanggapin yun. Investigasyon na yun. No, yung paglilitis nun. Sabi, na pinaparusahan ng batas na ito. Sabi nila. Instead, sabi, the authorities may surrender or extradite suspected accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. No. So, sabi nila, hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng kilalanin yan. Okay, ibig sabihin, hindi natin pwedeng kilalanin yan. Yung gagawa rin sila ng sarili nilang investigation, parang duplication lang, hindi. Diba? Ang na lang dito, titignan lang, meron ba tayong extradition na pwedeng gawin sa taong ito? Yung extradition po, pwede kung merong existing na treaty or international agreement. Diba? Now, in the case of ICC, wala since 2019.
So ano po yung option na sinunod nga po ni na Boying at susundan din po nila? Uulitin lang po nila yung ginawa nila kay Duterte. Surrender. Kaya nga, yung nagsasabi na hindi po sinunod nila yung Article 58 ng Rome Statute, yung doon sa arrest, nang sinasabi doon na ito pong tag dito, itong member state na na nag-aresto. So, kailangan daw yung tao, hindi naman kailangan, ang nakalagay roon ay shall. Hold on one second. Puntahan natin yung Rome Statute. Clinose ko kanina eh. Article 59. Okay. Ayos muna dyan. Puntahan natin yun. Oops. Okay, here we go. Yan. Article 58. 59 pala, sorry. Ito, 59, no? Sabi rito sa Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Okay. A state party. Ibig sabihin po, member. Dito pa lang yari na eh. Hindi po applicable kay Digong, sabi ni Boying Rimulya nung tinanong siya. Kasi, hindi na po tayo state party. Ano ba sinasabi rito ng arrest proceedings in the custodial state? Ang sabi rito ay eto. Puntahan natin yung 3. Ito kasi yung paborito nilang gamitin eh. Na hindi raw po sinunod ng ating gobyerno. Nakalagay po dyan sa 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. So, ibig sabihin, isusurrender pa din po siya base rito sa ICC. Ang problema, hindi po kinikilala ng mga Duterte ni Digong. Hanggang ngayon, maski ron sa kanyang interim release application, nakalagay rin po doon na hindi niya pa rin po tinatanggap yung kapangyarihan, yung authority ng ICC. Kaya sabi ko, hindi ko maisip paano nila makukumbinsi etong mga judges ng ICC. Nababalik sila doon para sa trial. Yun lang authority nga nito, hindi niya nire-recognize. And he's a lawyer. Diba? Alam niya pong ibig sabihin nun. Kapag ikaw ay nandun sa kanilang jurisdiction at sumunod ka sa kanilang kagustuhan, so ibig sabihin, na-acquire na nila yung nagpapasailalim ka na sa kanilang jurisdiction. Kaya lang sa kanya, palaban siya, ayaw pa rin. Ngayon, sabi rito, in reaching a decision of any such application, the competent authority in the custodial state shall consider. Sabi ni Boying Rimulya, si competent authority daw po, dalawa. Yung local courts natin and the DOJ himself. And at the time, under ng DOJ, si Digong. Diba? And the custodial state shall consider whether, depende raw po sa bigat ng akusasyon. No? Meron daw mga urgent and exceptional circumstances para i-justify naman yung interim release. At kung kinakailangan para sa sa kaligtasan, kasiguraduhan, diba? Ay masiguro ng custodial state na magagampanan nila yung kanilang tungkulin na isurrender siya sa ICC. Siyempre, pagka may hearing, diba? Lalo na in this coming September, it shall not, pero ito po yung matindi si custodial state, si local court po natin, base ritong nakalagay, it shall not be open to the competent authority of the custodial state to consider whether the
A warrant of arrest was properly issued in accordance with the Article 58, Paragraph 1A and B. So sa custodial state, ang kanyang papel lang po talaga ay ito lang. And a person arrested shall be brought promptly to the competent authority in the custodial state which shall determine, ito lang yung kanyang trabaho. In accordance po dapat with the law of the state. Ano yun ang nasa batas natin? Yun bang warrant of arrest na yun nag-a-apply sa kanya? Tatanungin ng judge po ng local court, ano pangalan mo? Ikaw ba ito si Rodrigo Roa Duterte? Hindi niya pwedeng sabihin, hindi, ako si Baste. Ako si Pulong. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Kilala siya. Di ba? Kahit na mag-silent pa siya dyan. The person has been arrested in accordance with the proper process. Paano itong proper process? Nung inaresto ka ba? Sinaktan ka ba? Kinaladkad ka ba? Maayos ka bang nilapitan? Oo naman, yes. Maayos naman. Di ba? Meron bang warrant of arrest? Oo, meron. Galing sa ICC. Yung nag-aaresto sa'yo, may karapatan bang arestuhin ka? Definitely yes, kasi inihingi ng assistance yan sa Interpol. Ang Pilipinas, since hindi tayo member, hindi tayo makapag-aresto, ang PNP. So itong mga Interpol PNP natin, yun ang mga umaresto sa kanya sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Pangatlo, the person's rights have been respected. Yung makausap yung kanyang abogado, pero hindi po naman nangangahulugan doon na lahat na lang ng sabihin niyang abogado from A to Z, di ba? Hindi naman po kasi unlimited yan. Ang importante, meron kang kausap na abogado para masigurong mababantayan ang iyong karapatan. The rights of the accused. Pangunahin dito, kailangan na render sa kanya itong Miranda rights. Ano ba yung Miranda rights? Ito yung you are hereby under arrest. Anything you say can be used against you in the court of law. You have the right to get a lawyer of your own choice. And if you cannot afford because you're not rich, the government will provide you one. Do you understood? Ginanon po siya ni General Torre after niyang basahin yung redacted version ng warrant of arrest ng ICC. Kasi yung ICC at the time, bago siya maaresto, hindi nila pinablish yung warrant of arrest niya. Kaya walang makakita noon. Late na nila pinablish. Diba? Yan lang ang magagawa po ng local court. Ang magde-decide pa rin po ay ito pong si ICC pa rin. Ito pa, the pre-trial chamber shall be notified kung may mga request daw po ng interim release. At si pre-trial chamber, si PTC, ang gagawa ng recommendation para sa korte, para sa custodial state. And then, the competent authority in the custodial state shall give full consideration to such recommendation. Diba? So masusunod at masusunod pa rin. Susundin at susundin pa rin nila ng local court natin dito, ng DOJ, kung sino man dyan, ang suggestion ng PTC. Hindi makakapag-decide on his own ang ating local court. Okay. If the person granted interim release, sabi si PTC, pwedeng hingiin ni PTC yung periodic report. Na yung taong yan, sa ba nagpupunta yan, yung whereabouts niyan, lagyan na nga natin ng ng GPS, baka mamaya tumatakas na. Diba? Pero pa, number 7, once ordered to be surrendered, dapat daw po mai-deliver nila sa korte, sa ICC. Kasi nga, ang interim release, saglit lang yan. Hindi po yan na para kang napiyansahan na kapag ikaw ay na pagbigyan ng bail, pagkatapos ng hearing, pwede kang umuwi. Ito hindi. Pagka pinadala ka na ron, doon ka na. Pasok ka na sa kulungan. Pansamantala lang to para makapagpaalam ka. Para anong tawag doon? Masanay mo yung sarili mo. Get used to it. You will have a prolonged vacation in The Hague. Sabi ko, natatawa ako sa mga nagpipilit na talagang, ang sinasabi nila, gustong-gusto nila na makakuha talaga na
dapat dinala raw doon si Duterte. Naku, hindi ho po pwede yang ganon. 'Di ba? Okay. Tapos yung nagrereklamo pa na bakit daw walang warrant yung walang warrant of arrest na iprinisinta kay Digong. Nako, mali naman po kayo ron. Kasi unang-una ay pwede naman po na walang warrant of arrest na hawak yung tao. Yan naman po ay makikita nyo naman yan doon sa PNP manual. Meron silang police operation manual So doon po yan makikita. Doon yan sa section 7 rule 113 ng rules of criminal procedure na sinasabi roon, the officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest. Ibig sabihin, ito pong police, yung arresting officer, hindi po kinakailangan na meron siyang hawak na warrant sa oras ng pag-aresto kasi pwedeng nakita niya sa kanto na ituro sa kanya. Alam ka naman na, paano kung 50 yung warrant na naka-assign sa'yo, bit-bit mo araw-araw? 'Di ba? Tapos iisa-isahin mo muna bago arestado ka. Okay, oy, teka sandali, hanapin mo muna tapos arestado ka, may warrant ka. Hindi ho pwedeng gano'n. Ang importante ron, masecure mo muna yung tao. 'Di ba? Na sabi nga diyan, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him ASAP. Doon naman po sa PNP manual yung police operation chapter 3 letter F, ganun din po yung nakalagay. No. Hindi rin po kinakailangan na bit-bit nung arresting officer sa oras ng pag-aresto. Pero pag oras na hiningi sa kanya yon, sabihin nando sa opisina, dalhin, inaresto dalhin sa opisina talaga. Ipakita nila para mabasa yung warrant of arrest and then do the Miranda doctrine. Basahin o i-recite sa akusado. Okay? Alright. So, yun. Panukalang batas ni Senator Amy Marcos. Alam niyo, insulto yan para sa akin, para sa ating Pangulo. Kasi ang tawag niya ron PRRD bill. Ano ba, hindi ba kinikilala ni Senator Amy Marcos ang pagkapangulo ni PBBM? 'Di ba? Ang parang tipong ang kinikilala niya ay si Digong. Teka, balikan lang natin 'yon. Ay, sa Supreme Court pala to. Hey, come on, where is it? Okay, here we go. Ito yung kay Amy. Nawala. Okay, so ito. 'Di ba? Anong tawag nga niya diyan? PRRD Act. Mainam pa sana kung kung FPRRD. Pero again, ito lang yung maliwanag rito. Ito'y pangharang niya. Ito'y hindi pwedeng pumasa. Itong panukalang batas na to. Bakit kanyo? Ito po ay maihahalin tulad doon sa panukalang batas, sa isang batas na inisyu ni Cory Aquino nung panahon niya. Nakalimutan ko anong tawag doon. Ano yun wala pa tayong constitution noon. Yun yung inisyu niyang batas. Unang-una yun, na pinifreeze niya lahat ng mga assets ng mga Marcoses, pati ng mga cronies, pati ng mga kaibigan nila. Freeze nila. Yun. Kaya pati yung mga tanto ko affected nun. Yan.
So ito ganun din, one-sided. At saka yung batas na ginawa ni Cory noon, talagang specific 'yun. Lalo na yung ano, lalo na yung sa sa PCGG, 'yan lalo na yung PCGG law. Bakit? Nakalagay talaga nun specific. Yun ay nilikha para habulin ng mga kayamanan ng mga Marcoses na galing sa nakaw. Batas na may specific para sa isang tao. Ang alam ko, yung batas ay para sa pangkalahatan at makakalawit lamang yung tao na lumabag sa isang specific na batas. Pero yun, baliktad. Talagang nakalagay roon, itong batas na to ay para sa mga Marcoses, paghahabol sa mga kayamanan nila na ayon sa akusasyon ay ninakaw. So eto ganun din ito halos. 'Di ba? Kumbaga self-serving. Ang makikinabang lang dito. Kasi sino pa ang maaaresto ng ICC? Sige nga, ando na si Digong, susunod si Sara, susunod si Baton, diyan 'di ba? Tapos si Bongo. Tapos sino pa? Yung mga pulis, 10. Ba yun? Oh. Yung mga maituturing na accessory to the crime ni Duterte. 'Di ba? Ay nako. Okay, so iwan muna natin ito.